hindi na ako magsiserve in another cabinet post sa Marcos administration. Inday Sara sa kanya pong turnover dito po kay new DepEd Secretary ay nagpaunlak po ng panayam dito, no? Ambush interview po. Napapadalas po yung ang pagkaibahan po ng ambush interview na to. Ang dami na po nakapaligid ngayon na press kay BP Sara. Siyempre, ayaw na nilang mahuli sa balita eh. Hindi katulad nung mga nagdaang panahon na nakikiamot lang sila. Na-realize po nila na yung pinapaligiran nila ay wala pong may interest. Dito po kay BP Sara, na-realize ng mga press people na bawat bitawang pananalita ay tumataginting na matinding balita. Medyo mahaba yung kwento na yun eh. We need a sit down. We need a sit down for the reasons. Ano siya eh, merong personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. Sorry, sa bayan. At hindi na ako magsiserve in another cabinet post sa Marcos administration. No, anapuna ko lang. Iba na ngayon yung BP natin. Dinudumog dinudumog na ng press. Kumbaga, ayaw man nila. Siguro nautusan sila, napapahiya tayo. Anong uri ng mga press people tayo, media people? Halatang halata tayo na ayaw natin silang i-cover kasi talaga naman ilan ng na isang mic lang yung naroon sa pagmumukha ni BP Sara. Ngayon po nakapaligid na uli. Normal na, as normal na, parang nakakaramdam na sila na putya, baka anytime ito na maging in the future, ito future president to eh. Baka mahirap na ma-bad shot tayo rito. Ngayon pa lang. May pronouncement to, ang kaaway ko, habang buhay kong kaaway. Okay. So, may nagtanong po sa kanya na ngayon kasi tapos na yung niya eh. Ano ba ngayon? 18 o hanggang ngayon bukas na lang. Last day niya na ngayon as DepEd, 'di ba? Bukas hindi na siya DepEd eh. Kaya nagiging vocal na po siya. Una niyang gustong pag-usapan. Sana matuloy tong sit down, no? Sino kaya ang mga mapapalad na makaka-sit down nito ni BP Sara para ipaliwanag. Sabi niya kasi, tinanong siya, ano po dahilan ng inyong pagre-resign, no? So may tatlo siyang sinabi. Una, personal, ikalawa, trabaho, at ikatlo, sa bayan. Tindi, no? Tinatandaan ko basta mga sinasabi. Kaya, pero may nagtanong din, may kinalaman po ba si First Lady? Wala, kasi wala naman siyang kinalaman sa trabaho ko. Ibig sabihin kasi, alam niyo yung mga ganyang mga tao, hindi apektado yan ng mga ugong-ugong lang. No? Focus lang yan sa trabaho niya. Parang vlogger lang din yan. Kung ikaw focus ka lang sa trabaho mo bilang vlogger, hindi ka apektado ng mga away-away ng mga vlogger na parang, bakit kayo nag-aaway? Magtataka ka pa eh. Anong meron? Anong meron? Ganun din po si BP Sara. Wala siyang pakialam, good shot, bad shot. Ang sinasabi niya, yung epekto sa trabaho. Merong epekto sa trabaho niya. Pero matindi po, nagbigay po siya ng pahiwatig. Kaya hindi niya po masagot dahil mahabang kwento. Pero ang sabi ni BP Sara ngayon, doon sa nakapaligid na press, na saksakan na ng dami, ang sabi po ni BP Sara, mahabang kwento to. Hindi niya sinabing hindi niya ikukwento o no comment. Mahabang kwento to, dapat mag-sit down tayo. So very willing po, no? May aabangan po tayo na kwento ni BP Sara. Pero kumbaga preview. Sabi niya, sa personal, ang ibig sabihin ng personal, ibig sabihin yung walang kinalaman si First Lady, wala siyang bilang. Hindi siya nagmamatter. Kahit na anong antics, kahit na anong pakulo, walang pakialam, no? Hindi siya nagmamatter. Okay, pero meron po siyang preview eh. Yung sinabi po ni BP Sara, tandang-tanda ko eh. Yung sa personal. Yung personal daw, yung sa kanila ni President Marcos. At ito goes way back nung siya ay kinakausap niya para tumakbo. Ibig sabihin, nung panahon na kinukumbinsi siya
nung panahon na nililigawan siya ng mga Marcos. Kaya parang hindi na sila good din ni Amy, di ba? Isa siya sa mga instrumental sa panliligaw eh. So yung personal na sinasabi na dahilan, tatlong dahilan uli, no? Ulitin ko lang, personal, trabaho at bayan. Yung personal na trabaho, yan po nag-uugat dun sa mga pinag-usapan nila ni Pangulong Marcos nung sila ay kinukumbinsi pa lang siya na tumakbo. So may mga ipinangako sa kanya, no? Kahit hindi po sinabi, kaya naman nating ano yan. Bakit siya magre-resign na may personal na dahilan? Ang dahilan yung kanilang relasyon ni Pangulong Marcos na nag-uugat dun sa mga napagkasunduan nila. Papayag lang ako kung siyempre nagbigay ng kondisyon yan. Di ba? Hindi po natutupad yung kondisyon na yan. In fact, kung titignan natin yung ginagawa nila sa Davao, ako sa tingin ko yun yung sa bayan eh. Reflection yung sa Davao eh. Tignan yung ginagawa nyo. No? Tignan yung ginagawa nyo sa bayan natin. Pero yun talaga, ano kaya yung mga pinangako? Kasi imposible po talaga eh. Wala pong tanga na tao na makikipag-unite. Di ba ganun na lang nga yung sabi ko eh, no? Yung sa maikling salita, unity team tayo, papayag ako, presidente ka. Dapat, alam na ng lahat, pati mga kapanalig mo, na pag nanalo ka, alam na ng lahat dapat na ako yung susunod na susuportahan nyo. Eh pagka panalo nila, puta, binabanatan na yung mga Duterte. Pagka panalo nila, mag-iingat ka dyan kay Sara dahil tatraidorin ka niyan. Puta, tatraidorin? Bakit kinakailangan traidorin? Matakaw sa kapangyarihan. Ganun kaagad, eh, di ba? Atake. Eh, kung tutuusin eh, pwedeng ang presidente natin ngayon, si Sara Duterte. Kung totoo yung sinasabi nilang matakaw sa kapangyarihan. Hindi eh. Meron silang pinagkasunduan bago siya nakumbinsi na tumakbo. At yan yung gusto niyang isiwalat. Aabangan natin sa isang upuan with the press. Sarap niya, no? Sana live. Parang press conference na live na 3 oras. Pwedeng magtanong ang lahat. Siguro, kung yan sa Araneta Coliseum, mapupuno yung Araneta eh. Press conference ni Sara Duterte, magtatapat na kung bakit siya nag-resign. Naku, sarap nun. No? Okay. Kaya yung mga nagsabi po, nanalangin. Yung mga nanalangin na mag-resign na si BP Sara, masaya ba kayo ngayon? Nakita niyo yung epekto? Ilang salita pa lang yan si BP Sara. Tignan nyo, namamayagpag na. Yung amon yung dalawa, yung magpinsang amon nyo, namamayagpag. Pabulusok. Pabulusok na po yung trust rate. Ay, hindi nga pala. Mali ka na naman ba dong? Nagpasalamat nga dahil tumataas eh. Mula 31, naging 35 eh. Kulelat pa rin, pero nagpapasalamat. Naknang tinapay, tas palalabasin na tumataas. Grabe hindi nyo na kami mauto. Wala pong utuan. No? Wala pong utuan.